in all my life I've seen. And the reason of my peace is the secret of His peace. Have the comforter of hearts with me. Once my heart was full of sin, once I had no misery, till I heard of Jesus cry, of my God free. And I found out that His sleep, and there came a peace so sweet. Now the comforter of hearts with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk my way, for the comforter abides with me. He is with me everywhere, and He knows my every care. I was happy and good, and just Free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul. Seems the comforter abides with me. So thirsty for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day. All my burdens rolled away. Now the comforter abides with me.
sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. O purihin ang Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito, Lord God, sa isang mapagpala, mabiyaya, at magandang araw, Panginoon. Hallelujah. Sana ganun din ang kalagayan doon, Lord God, pero hindi po ganon. At binigyan mo kami ng tamang kalalagayan ng panahon upang talakayin to para hindi kami magmadali, para hindi po kami uncomfortable, Lord God, para mapangkinggan po namin maigi. Ito po isang lugar, Lord God, na nakita ni Brother Branham nung siya po ay 14 years old. At ito ang nagpabago ng kanyang buhay. During that time, he is not, Lord God, a believer. Hindi nga siya umaatin eh. Hindi nga siya, Lord God, isang mananampalataya. Hindi pa nga siya nababautismuhan. Pero yung experience niya, Panginoon, sa lugar na yon ay nagtulak sa kanya later on in life, Lord God, na seryosohin ang buhay. Nagbigyan, Panginoon, ng magandang pagsusuri ang buhay na pinamumuhay niya dahil sa kalalagayan na yun na nakita niya doon sa lugar na yun. I'm hoping, Lord God, I'm praying earnestly, Lord God, na ito rin po ang makita ng church na ito sa umagang ito. Hindi isang kaalaman lamang na pwedeng pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabilang tenga. Kaalaman na pwedeng ipagsabihin na, oy, alam ko ang bagay na ito, marunong ako. Pero isang life-changing sana, Panginoon. Soul-piercing, Lord God. Tumatama sa kaluluwa at kinikilos ang kaluluwa upang sabihin niya na pagkakaingatan ko ang kaluluwa na ito dahil iisa lang ang aking kaluluwa at ayaw kong mapunta sa lugar na ito. Panginoon, ito nawa ang maging resulta, Panginoon, ng pangangaral ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon, to give a full warning, Lord God, what hell is, at iyong mga naglalakad pa na pag-isi-isi pa, Panginoon, they're not taking life seriously, Lord God. Old and young, datihan na o baguhan sa pananampalataya, nawa may something will break their hearts, Lord God, like what you did to Paul.
at magumpisang maglakad ng tama ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito pong aming sama dalangin lahat ng banal, wali sabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi na tayo siguro magbabago ng text kasi naghahanap ako ng ibang text, pero yung Luke 16:22 kasi ang pinaka-perfect talaga, kaya balikan natin ang Luke 16:22. Then 2 Peter chapter 2 verse 4, balikan din natin. At ganitong sinabi, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in hell he lifted up his eyes, being in torments and seeing Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Siguro nandiyan lang muna, then punta tayo sa 2 Peter chapter 2. For God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. So, Panginoon, basbasan mo po yung mga salita na aming binasa. Naway makahugot po kami ng pagpapala dito sa mga salitang ito na aming binasa. Magbunsod po ito ng isang magandang pangangaral na magagaling sa iyo. Let it be anointed, so anointed, Lord God, that it will move us, Lord God, according to your perfect will. It will move us to walk, Lord God, according to your will, Lord God, na iiwasan po namin ang mga bagay na hindi ayon sa iyong banal na kalooban, mga bagay na magpapahamak sa aming mga kaluluwa. At loobin namin na tuwi na, alamin kung ano ang kalooban mo, kung ano ang naghihintay para sa amin, kung ano pa, Panginoon, ang gusto mong mangyari sa aming buhay. Habang hinihintay po namin ang pagdating mo upang kami agawin mo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, sinilig po namin, let the Holy Spirit come upon us, Lord God, this morning. Break the word of God, Lord God, and feed us. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! At maaari na po tayong makaupo. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Praise God. Ako'y magkwento. Halo-halo gagawin ko sa umagang dito, mga kapatid. Magkwento ako. Gagawa tayo ng metaphor. At sana as I've said, sana vividly ma-picture natin ang hell. Kasi ayaw natin pumunta doon. Sinong gustong pumunta doon? Ang hindi sasagot gustong pumunta doon. Wala. Purihin ng Panginoon. Nung 7 years old si Brother Branham, may dalawang bagay na binigay na pangitain sa kanya. I don't know kung meron pang iba, pero ito yung naalala ko, mga kapatid, na napakalinaw. Sa ilalim ng isang punong kahoy, mga kapatid, parang nagkaroon ng malakas na hangin at may nagsalita. Sabi niya, huwag kang iinom. Siyempre, hindi tubig, ano? Kasi kung huwag kang maminom ng tubig, mamamatay naman siya. Huwag kang iinom ng alak, ang ibig sabihin. Huwag kang iinom ng alak, huwag kang maninigarilyo, huwag mong dumihan ang iyong sarili. Pag sinabi natin dumihan, maraming bagay yun. Maduming pamumuhay. In other words, mga kapatid. At dahil sabi niya, pag laki mo, may gawain na nakahanda para sa'yo. May gawain na ipapagawa ko sa'yo. Something like that, mga kapatid. Siguro hindi lang isang occasion yun, kasi meron pa yung occasion na nung narinig yun, nagtatakbo siya sa takot mga kapatid na nagigip siya. Iba naman, alam ko, iba namang account yun. So narinig niya ulit yun, at iniwanan niya yung timba, mga kapatid, at nagtatakbo siya dahil ang trabaho ng tatay niya ay gumagawa ng alak. At yung iniigib na tubig, tinutulungan yung tatay niya, nagawa ng alak, mga kapatid. Moonshine ang tawag doon. Then, after that, nagkaroon naman siya ng vision. Ang vision niya, ginagawa yung Ohio River at nung Ohio Bridge, tama. Hindi Ohio River. Tama si Brother Joel, Bridge, mga kapatid. Hirap gawin yung river. Kailangan Diyos ka para magawa mo yun.
So gumagawa ng bridge mga kapatid at during its construction, hindi pa nagagawa, may nahulog, kung di ako nagkakamali, 16. Ang nahulog at nung nahulog, namatay sila. So, sabi niya mga kapatid, ano itong nakita ko? Pag tinignan niya, wala namang bridge mga kapatid. So sinabi niya sa kanyang nanay, hindi siya pinaniwala. Sino ba naman maniniwala? Wala namang bridge. Di ba? Pero later on in life, nangyari yun at minamatay na 16 mga kapatid. Then, pagdating ng 14, in hunting accident mga kapatid, nabaril siya. At nung nabaril siya mga kapatid, tinamaan yung binti niya. During that time, hindi ginamit ni Brother Branham to terminology. Yung NDE, hindi ginamit ni Brother Branham. Pero kung titignan natin, at syempre, iba siya. Ibang treatment sa kanya kasi propeta siya. Ang NDE kasi applied sa mga ordinary tao. Yung near-death experience, masama ka, mabuti nga. Pero siya kasi propeta, mensahero ng Diyos. So kung binigyan siya dinala siya doon sa lugar na yon, alam natin, the experience is not the same as the ordinary person. So siya mga kapatid ay, sabi nga, he's lying on his blood. During that time, wala pang advance mga kapatid na meron tayo. Even in the 60s, mahina-hina pa nga eh. Wala pa yung mga antibiotics na matatapang, wala pang anesthesia na tama, angkop. Wala pang mga advanced na medical instrument. So in other words, hindi man lang siya natahi whatsoever. Kaya tuloy-tuloy, hindi napigilan yung dugo, tuloy-tuloy. For overnight, sabi ng doktor, you will not pass the night, mamamatay ka. Something like that. So pag sinabing ganon, anuman ang mangyayari after that, pronouncement by the doctor, it's either ikamamatay muna. Kaya nga, ginagamit natin yung near-death experience because of that situation, mga kapatid. Yung naramdaman niya, parang namatay na talaga. At ipin-experience sa kanya ng Panginoon what is to be in hell. Na-experience niya talaga. Hindi ito pangitain na nakita mo lang kung anong hell. Hindi ganon. Ipina-experience sa kanya ng Diyos what is to be in hell. What is to be lost and be in hell and experience what is in hell. Hindi ka naroon isang ligtas na parang observer ka lang. Hindi ka na. Napunta siya doon para ma-experience niya kung ano yung hell, and he's 14 years old. Yung mga sumunod na account is the same account when he was 14 years old. The rejected king, ang tinatalagay niya doon, Chopani, pero, and paradise, pero tinatalagay din niya yung contrast, hell. It was not as if doon niya na-experience yung hell. Kundi kino-contrast niya kung anong na-experience niya ng 14 years old siya. Nasusundan po natin mga kapatid. In the Curtain Bayunak time, ganun din. So contrast din yun. Sinasabi rin niya kung ano yung experience niya doon sa hell when he was 14 years old. So, from 14 years old mga kapatid, that's about 19, kung hindi ko nagkakamali, 1922. Kasi 1909 siya, di ba? Pinanganak. Kung 14 years old. So from 23, mga kapatid, onwards, more or less 1 decade, mga kapatid, ito yung silent years. Kung ang Kristo natin ay may silent years, pagmula nung 12 years old siya, dinala sa Pentecost, after na kinilati siya ng mga theologians, mga kapatid, during that time, at inuwi siya ng magulang niya, wala tayong narinig na sa kanya. Hanggang sa nag-30 years old siya, pagdating ng 30 years old, binaptay siya doon sa Jordan River. So ganito rin si Brother Branham. More or less, mga kapatid, a decade, kasi 1933 yung pinaka prominent, noteworthy, remarkable na nangyari na next sa buhay niya. Ano yung nangyari next sa buhay niya, mga kapatid? Yung nagbaptize siya ng 17th person, mga kapatid, at bumaba yung bolang apoy. At sinabing kung paano inihanda ni Juan Bautista ang unang pagdating ng Panginoong Kristo Jesus, ikaw ang maghahanda ng pangalawang pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. So yun, nag-start talaga yung kanyang ministry. Pero, naging young preacher din siya. Pero localized, doon lang sa Kentucky, mga kapatid, nag-preach siya sa, kung hindi bahay-bahay, cottage, o kaya doon lang sa church nila, mga kapatid. Hindi tulad nung after 1993, parang biglang mga kapatid, nag-open yung door
sa kanya at naging worldwide yung kanyang ministry, mga kapatid. So, anong ginawa niya during the silent years? During the silent years, mga kapatid, ng buhay niya, listen carefully dito, lalo na yung mga youth, lalo na yung magulang. During the silent years, mga kapatid, so, 14 years old siya, papunta ng young adult, di ba? Paano nabuhay si Brother Branham? Nabuhay si Brother Branham, propeta to, ha? Pinili mensahero na ikapitong iglesia, panahon ng iglesia. Yung instruction sa kanya ng Diyos na huwag kang iinom, huwag kang maninigarilyo, huwag mong dumihan ang sarili mo, yun ang naging gabay niya all throughout bago nagkaroon ng open ministry. Nasusundan natin. So there was a time, maraming pagkakataon actually, kaya lang, pinipilit siyang uminom. Pinipilit siyang manigarilyo. At every time na, kasi kung minsan nandun na siya sa verge ng gusto niyang patunayan na hindi siya ganon sa sinasabi sa kanya. Siya ay macho, siya ay lalaki. So there was a time, kamuntik nang nanigarilyo. Pero bago sindihan, tinapon niya dahil naalala niya yung bili ng Diyos. Salamat, naalala niya. Siguro pinaalala ng Diyos. Walang sinabi doon ay pinaalala ng Diyos, pero timely naman, naalala niya. Tinapon niya. Ganon din yung alak. So yun ang gabay niya all throughout. Pero meron na ba siyang nararamdaman para sa Panginoon? Wala pa. Propeta to, ha? Wala pa. Umaattend ba siya ng gawain? Hindi pa. Convicted ba na siya? Hindi pa. Wala siya, hindi siya umaattend ng gawain. Tatay niya, magulang niya, hindi. Isang Katoliko, isang Irish. Kaya gano'n yung pag-uugali niya. Matapang na tao eh. Mainitin ang ulo niya. Kaya nakalbo. Kasi mainitin ang ulo. So, hindi religious, in other words, yung kanyang mga magulang. So, paano siya magkatas? Catholic pa yung isa. So, paano siya, mga kapatid, pupunta sa gawain? Kung walang gumagabay sa kanya na pupunta sa gawain, wala. Kasi wala. During his silent years, wala. Come on, church, propeta ito. Hindi ito ordinaryong taong katulad natin. Hindi ito mga ordinaryong taong katulad ng mga anak ninyo. Do you get my point? Minsan gusto natin talaga na maglakad ayon sa kalooban ng Diyos, maglingkod sa kalooban ng Diyos ang ating mga anak, di ba? Kasi sino pa naman magulang na hindi proud? Ha, Brother Leo? Proud ka pag nakikita mo yung anak mo naglilingkod sa Panginoon. Pero kung hindi naglilingkod, there's no problem about that. Hindi natin kailangan pilitin ang ating mga anak. Pero kung ginagawa nila ayon sa kanilang puso, praise the Lord, hallelujah. Tutuwa ako. Kung ako yun, matutuwa ako. Galak na galak ang puso ko. Makita kong aking anak, naglilingkod sa Panginoon. Pero kung ayaw, hindi ko pipilitin. Ayaw matin, hindi ko rin pipilitin. Kasi hindi pa niya naunawaan, wala pa sa puso niya. Pero isa lang masasabi ko, kung born again ang magulang ninyo, hindi kayo sumunod sa yapak nila, may mangyayari sa inyong di maganda. Yun lang masasabi ko. Why? Take the example of the prodigal son. Yun palagi ang batayan ninyo. Yun palagi ang batayan ninyo, yung prodigal son. Oo, binigyan ng kalayaan ng magulang. Yung kanyang anak. Pasaway, gusto niya, gawin ang gusto niya. Pero kinorek ba siya ng Diyos? Yes, kinorek ng Diyos. Hindi na mo kailangan ikaw mag-correct para tumaas ang pressure mo, Brother Kerr. Hayaan mo ang Diyos. Bigay mo sa Kanya, kundi sakit na yung kalooban mo, masakit na yung loob mo, masakit na yung ulo mo, halos hindi mo na alam ang gagawin mo, ibigay mo sa Panginoon. Panginoon, di ko na kaya itong anak ko na ito. Bahala ka na sa Kanya. Bago ko siya bitawan, sa'yo ko siya bibitawan. Dahil alam ko, pag sa'yo ko siya binitawan, may pwede kang gawin para siya ay maglingkod ulit sa'yo. O maglingkod siya kung di pa siya nakapaglilingkod. Ang pinaka worst na pwede natin gawin, for him it's not worst actually, kasi para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa, yung ibigay siya sa demonyo, mga kapatid, upang saktan ng demonyo yung kanyang katawan, at pag nagsisi, maliligtas yung kaluluwa. So, hindi natin binibigay sa demonyo para forever i-torture siya ng demonyo, parusahan siya ng demonyo. Hindi yun ang purpose natin. Ako may mga binigay akong ganon, sa totoo lang.
sa sama ng loob ko. At nakita ko yung resulta. RJ, pasensya ka na, isa ka sa binigay ko sa Panginoon. Anong binigay kita? Hindi ko pinarusahan, pero alam ko pinarusahan, tatlong tinamaan sa iyo. Sama kasi loob ko noon. Kaya, alam ko meron pa ako mga ibinigay, kaya lang hindi ko nababanggitin. It's in the past. Merong inatake sa puso, mga kapatid, baldado ka namatay. Sensya ka na, Brother Russell. Pero binigay ko rin yan sa demonyo. There was a time binigay natin sa demonyo, pero bumalik. Ayoko pumunta na doon. Kasi dapat nag-mature na tayo. Diba? Kung yun pa yung gagamitin natin na course of action, para hindi tayo tumanda. Para hindi tayo gumulang sa pananampalataya, di ba? Dapat gumugulang na tayo. Now, yung children natin, kayo na gumulang na sa pananampalataya, look out na ninyo yung mga anak ninyo. Kailangan ma-guide ninyo yan, maigi. Kung hindi nyo ma-guide yan na maigi, ang pangit kung darating pa sa church at iuulat sa church at ibibigay sa demonyo pa yan. Ang pangit. Kasi magre-reflect actually yan sa magulang. Pag nag-reflect yan sa magulang, it will show what this kind of discipline are you doing to your children. Ang pangit. Kung ako yung magulang, hindi ko hayaan na mabigay sa demonyo yung aking anak. Kasi magre-reflect sa akin, anong disiplina ang ginawa ko sa aking anak. Di ba? Come on. Come on. Bakit? Mag-reflect sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat. Ito yung isang bagay advice ko bago tayo na sequel lang tayo ng konti. Find time. If you are a parent, well-versed ka sa mensahe, on your own, pwede mo nang pangaralan yung anak mo. On your own, pwede mo nang i-guide. Pero, hindi one time, big time kasi yan. Na isang upuan lang, okay na lahat. Ano? First, it involves, mga kapatid, it involves time. Alam ko, marami sa inyo walang time. Dahil doon sa nature ng trabaho. Pero kung kailangan umabsent kayo, please do that. One day for your children. Mahirap gawin yan. Parang sinakripisyo mo yung kita mo sa isang araw. Pero gagawin mo yan, kung lalo na kung most of the time wala ka sa bahay. Kung kausapin mo yan, mga kapatid, hindi para pagalitan. Pag nag-usap kayo at pinagalitan mo, na-defeat yung purpose agad. Wala. Ba't ka pa umabsent? Kung yung bagay na ginagawa mo araw-araw din yan, pinapagalitan mo siya. Pag umabsent ka, mauupo ka dahil makikinig ka. Gising ka ba, JJ? Sana gising ka. Medyo tabigin mo yung asawa mo. Gising ka. So, kakausapin mo yung anak mo, hindi lang isa, dadalawa, tatlo dito may problema sa anak ha. Kaya, okay, mag-alala. Pag nagsasalita ako dito, for sure, hindi lang kayo. So, kakausapin nyo yan, absent kayo, kakausapin nyo para makikinig. The objective is, alamin bakit siya nagkakaganon. Not to judge him. Kung bawat katwiran na sinasabi niya, binibira mo na agad, hindi lalabas ang katotohanan. Ang purpose mo ay lumabas ang katotohanan para ma-address mo yung problema niya. Kung hindi mo maririnig ng buong-buo yung problema niya, hindi mo alam saan nanggagaling, saan siya nanggagaling, bakit siya kumikilos ng ganon. You have to address that. Sayang yung absent pag-absent mo kung hindi mo ma-address. Kung kailangan buong araw na hintayin mo para sabihin sa'yo, kaya ako nagkakaganito kasi ganito eh. You have to wait for that. You have to get a sincere, true answer from him. Yung complaint niya na valid, kahit hindi valid. Kung minsan, wala ngang saysay yung ano eh. Alam niyo ba, kung minsan walang saysay yung dahilan. Ang dahilan lang, paghuhugas ng plato. Yung assignment niya na hindi naghugas ng plato sa gabi, nilaktawan, nagtampo, inulit-ulit, tampo. Pero yung paghugas lang ng plato, ang dahilan na. Kung minsan, ang pagtingin lang sa isang anak, mas kinikilingan yung isang anak. Yung magulang, hindi niya nararamdaman na masyado ng pagkiling niya doon sa kanyang isang anak. I was accused of that. In my maliliit pang aking mga anak. Pero kinakyus ako ng aking mga anak at asawa. Hindi lang mga anak ko, pati asawa. Alam nyo, sabi nila sa akin, masyado daw, kung minamahal masyado si Angel. Binati ko na kaya. Sabi ko, partial ba ako masyado?
So in-analyze ko kung partial ako. Nakita ko partial nga ako. Hindi dahil mahal na mahal ko siya. Pero iba-iba kasing treatment ko sa kanila eh. Kaya iba-ibang respond nila sa disiplina. Siya yung tipong matagal pagkausap. Kaya matagal ang time ko. Sila, hindi ako maingat magsalita. Lalo na yung panganay, hindi ako maingat. Kasi tingin ko, naunawaan nila ako. Agad. Si Angel, kailangan ipaliwanag kong maigi. So, gumawa ko ng paraan para maayos ko yun at maging pantay-pantay. Kaya, pinaliwanag ko sa kanila. Yung iba kong anak, pinaliwanag ko sa kanila bakit ako ganun. Doon sa isang anak nila, doon sa kapatid nila. At observe nyo, kung hindi totoo. I-prove nyo ako kung mali ako. Nung naipaliwanag ko sa kanila bakit ako ganun, yun naunawaan na nila. Pero nakis ako, unfair ako. So pwedeng ganun din yung mga anak ninyo. Ang tingin sa inyo, unfair kayo. For something that's so menial, napakaliit na bagay, hindi importante. Para sa inyo. Kasi nandun na kayo eh. Hindi ko alam yung paningin ninyo eh. Pero doon sa anak ninyo, para sa kanya, oh, it's so unfair. Hindi ko naman natrabaho ito maghugas gabi-gabi. Bakit ako palagi naghugas nito? Unfair. Hindi ako uwi. Ba't ka tumatawa? Mukhang meron ng pera. Tumatawa si Dimples. May tumingin. Tumitingin sa mga atin niya. Sinong unfair sa inyong dalawa? Unfair si, Tisay. Tumingiti si Tisay. Tumingin siya si Tisay. Unfair ka daw, Tisay, Tingnan ninyo, yung mga ganun lang. Pagdating ng puberty, yun ang ingatan ninyo. Yung early teens, baka kala nyo, lumalaki lang yung anak ko, ganun lang. Pagdating ng 14, papuntang 20, yan ang pagkaingat-ingatan yung edad. Rebelde masyado mga anak niya. Hindi nila sinasadya. It's just that rebellious talaga yung spirit nila. Di ba? Hindi nila sinasadya talaga. Lalabanan ka, sasagutin ka. At pag hindi mo naunawaan yung kalalagay nila, magsasagutan kayong dalawa. Kung hindi mo naunawaan. Pero kung alam mong nasa puberty stage siya, maunawaan mo siya, kaysa ilambas mo siya ng mga salita na hindi makain, makakasakit ng damdamin, hayaan mo magsalita, unawain mo, saan nagagaling ka itong aking anak? Bakit kaya ganito siya? O minsan malalaman mo, napaka-petty yung yung kanyang dahilan, napaka-petty, pero para sa kanya, valid yun. Importante sa kanya yun. So yeah, mo yun. Kung sabi niya, ako kasi nagugas palagi ng pinggan, gabi-gabi. Hindi ko naman trabaho yun, trabaho naman yan ni ate. O kaya, trabaho naman yan ni Bunsoy. Lalayas ako ng gabi, para hindi ako maghugas. Sabi mo, kapatay mong tao, umalis ka ng gabi. Ay, landi-landi mo. Ang nakita yung landi, pero hindi nakita yung napaka-liit na problema na umiwas siya doon sa gampanin sa trabaho. Na kung na-address yun, hindi na sana naglayas. Ganyan sila. So, open mo yan, makikinig ka, ang purpose mo, kaya kung ma'am-set, at kausapin ng pamilya mo, buong araw makinig ka sa kanila lahat. Kailangan lumabas sa kanila yung gusto nilang sabihin. Huwag shortcut. Pag shortcut, bawat sabihin nila na ayaw mo, bibirahin mo na agad. Wala kang kwenta ka ng Suwail! Ang tigas ng ulo mo, pinalaki kita, sana! Pinigilan ko na yung hininga mo, namalit ka pa! Kung alam kong problema ka lang! Duda. Mahal mo yan. Huwag mong sabihin, huwag ka maglalabas sa bibig ninyo yan. Mahalin nyo yan. Kaya kayo nagagalit kasi mahalin nyo yung anak ninyo. Kung hindi nyo mahal yan, hindi kayo magagalit. Di ba, Brother Leo? Pabayaan mo yan. Bahala ka dyan sa buhay mo. Mahal nyo. Gusto nyong maglakad siya ng tama. So yun, mga kapatid, ayaw ko ba't ako napunta doon? Kasi nandito tayo sa pagtalakay ng hell. If you cannot lead your children, mga kapatid, Ezekiel 33 ba yan? Barikel? 333? 33. Yung watchman. So may watchman. Yung watchman, ang trabaho niya, mga kapatid sa Israel, nandun siya sa tower. So pag merong imminent danger, mga kapatid, may kalaban, kailangan magtotrumpeta yan, magsisignal siya. May kalaban dumadating. Kailan gawin niya yan? Yung trabaho niya, yung watchman. At bawat kaluluwa, may watchman din. Kailangan, mga kapatid, pag nakikita mo, kung ikaw ang watchman, every father, mother is a watchman of their children.
Hindi pwedeng takasan mo yung responsibilidad na yan at sabihin mo, pasaway kasi. Tigas ang ulo kasi. No, you cannot do that. You are a watchman. You have to do, gawin mo lahat na magagawa mo. Despite that, mga kapatid, naging pasaway pa rin, at least ginawa mo na lahat. Lahat ng magagawa mo na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mahirap kung wala kang ginawa. Watchman ka, pananagutan mo yung dugo niya. Pananagutan mo, hindi pwedeng di mo panagutan. Yun ang principle ng watchman. If you're a watchman, napahamag, yung binabantayan mo, mga kapatid, ikaw mananagot ng dugo niya. Hindi mo pwedeng ipasa yan sa iba. Ikaw mananagot niya. Naunawaan ninyo kung bakit as a watchman of your soul, parang palaging nagalit ako dito, mga kapatid, kasi ako mananagot ng kaluluwa nyo. Kung hindi ko maipaintindi sa inyong nagiging, mga kapatid, anong naghihintay sa inyo na kapahamakan? I'm your watchman. Sa pamilya, magulang. Kung ikaw ay kaibigan, ikaw yung watchman ng kaibigan mo. So kailangan yan, mga kapatid, ipaalam ng magulang. So hindi isang magana bagay ang pagiging magulang. Sabi pa nga ng mga bata kung minsan mahirap magpalaki ng magulang. Akala ko mahirap magpalaki ng anak. Yung mga anak, sabi nila, mahirap magpalaki ng magulang. Di ba? Kasi hindi nila ma-spell. Daming bawal! Hindi pinapaliwanag kung ano yung bawal. Kasi maliit na bagay kung minsan yung papaliwanag. Bakit hindi ko pwede magawa ito? Bakit hindi ko maputulan yung buhok ko? Ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo maigi, bakit hindi? Na according to 1 Corinthians chapter 11, hindi mo pwedeng putulan. Mensahe at Biblia ang nagsasabi hindi mo pwedeng putulan. As a parent, watchman ka niyan. Pag nagputol ang anak mo, damay ka. Hindi pwedeng sabihin na damay dyan. Anak ko mananagot dyan, hindi, watchman ka. Do you understand what I'm saying here? Pananagutan mo sa Panginoon yan dahil pinabayaan mo. I-rebelde kasi masyado, pastor eh. Sinabihan ko na siya ilang beses, minsan lang. Kailangan pag sinabihan mo, di ba, yun ang unang step, sasabihan mo. Pagkasabi mo sa kanya, monitoring. Hindi pwedeng sinabihan mo tapos. Kita na tayo next year. Usap ulit tayo next year. Hindi pwedeng ganon. Day by day, monitor mo. Tignan mo kung tumutupad siya sa usapan ninyo. Ginawa ko ba sa inyo yan, aking mga anak? May constant monitoring ako sa inyo? There should be. I-monitor mo yan kung anong ginagawa. Huwag mong paabutin ng next year kung within 1 week hindi siya tumupad. Usap ulit kayo. Tama ba, Brother? Usap ulit kayo. Mukhang hindi ka tumutupad doon sa usapan. Saan bahagi na hindi mo naintindihan? Saan bahagi na malabo sa iyo doon sa ating usapan? Something like that. Balikan nyo. Pero huwag yung pagalit ha. Ang puberty age, mag-i-snap agad yan. Pag nag-snap yan, close yan, hindi mo na makakausap. Kahit buong araw na inilaan mo yung time mo sa kanya, buong araw yan, hindi magsasalita. So you have to give him all your patience, sincerity. Sincere ka ba sa ginagawa mo ng pagiging watchman? O ang gusto mo lang umayos siya agad? Tapos agad ang usapan. Hindi ganun, mga kapatid. Pagkasabi mo, may monitoring yan. Pag minonitor mo, mga kapatid, so, anong gagawin mo? O, sabihin mo ulit. Pag magandang kanya ginawa, i-praise mo. Pinupuri nyo ba yung mga anak ninyo na kinausap ninyo na tamang ginawa? O, dapat lang niyang gawin yan. Ba't kailangan pang purihin yan? Hindi, kailangan purihin mo. Thank you, Brother Leo, ginagawa mo. Masyadong makamundo naman yung ganyan po. Purihin ninyo para alam niya maganda yung ginawa niya. At ma-encourage siya na itutuloy-tuloy niya yung kanyang ginawa. Pag hindi mo pinuri yan, knowing a puberty, ay balik siya sa dating ugali. Walang kwenta pala nung ginagawa ko. Ginawa ko lahat para lang ma-please ko ang aking magulang. Hindi man lang nila na-appreciate yung aking ginawa. See? Kahit ang Panginoon, binabalikan tayo, di ba? Si Ahab nga na pinakamasamang, di ba? Pinakamasamang hari. Nung siya ay nag-ayuno at siya ay nagsisi sa tingnan mo ang aking, di ba? Yung
napakasama na hari, pinuri ng Diyos dahil ginawa niya yung tama? Paano pa kaya kung ginagawa natin yung tama talaga? Ano kayang gagawin ng Diyos sa atin? What will be God's reply to us? Blessings upon blessings upon blessings. Hallelujah! Seek ye first the kingdom of God. Amen. And all these things shall be added unto you. Hindi sinabing, seek ye first the kingdom of God, and your prayers will be answered. No. Added! Idadagdag ang mga bagay na kahit hindi mo na hinihiling kung minsan, tuloy-tuloy yung blessing ng Panginoon. Bakit? Kinalugdan ka ng Panginoon. Amen. Nalugod siya sa bagay na ginawa mo. So kung gano'n ang Diyos, sino tayo para hindi gawin yon sa ating mga anak? Come on. Para ma-encourage sila. Nakita ninyo, parenting mga kapatid is not so easy. Kaya yung mga iba gusto nila mag-asawa agad. 14 years, 15 years old, 16 years old. Dahil siguro sa kapapanood ng mga Korean movies o kaya mga Filipino movies na gano'n na lang, mamaya asawa, mamaya iba ng asawa, na parang napakadali na magpalit ng partner. Kaya mamaya may boyfriend siya, mamaya iba na yung boyfriend niya, nakikitulog siya kasi pinapakita. Mga kapatid, na gano'n kadali ang sexual life ngayon. Pwede kayo mag-sex ngayon, bukas hindi na kayo magkakilala, galit-galit na kayo, hanap ulit kayo na ibang partner. What's that? That's not fornication. At walang mag-fornicate na papasok sa karya ng Diyos. Pero binabati ba natin yan? Sinasabi natin ba yan sa ating mga anak? Anak, huwag mong gawin yan. Huwag kang makikisama kung kaninong lalaki. The tone is like this. Hindi yung, bakit ba? Iba na naman yung lalaki na kasama mo. Pag gano'n agad ang tono mo, hindi na magsasalita yung anak mo. Come on. Kikita ninyo, galit ako dito, pero pag one-on-one ako sa aking mga anak, hindi ganitong tono ko. At yung mga na-counsel ko na rito, pag nagka-counsel ako, hindi ganitong tono ko. Right? Marami akong panahon sa inyo pag nagka-counsel ako. Yung mga na-counsel ko na dito, kuminsan sa chat, kuminsan personal. Kuminsan yung kina-counsel ko, yung pang gusto kong umuwi na, gusto ko pa magsalita. Minsan kina-counsel ko dito, mga kapatid, si Brother Leo. Prepare ko na yung sarili ko. Siguro, ito, stricto masyado ito. Siguro, abutin kami ng kalahating araw. Bago, gabi, wala pang isang oras. Gusto na umuwi. Baliktad yata ako. Yung mga gustong humingi ng payo. Tagal kaming nag-uusap. Tsaka ako, alam ko marami siyang alam sa kasulatan. Talaga, mamaya, wala pa isang oras. Malis na sila ni Sister Ching. I hope ganon, di ba? Nakuha agad ni Brother Leo, nakuha agad ni Sister Jay. Siguro naman, nung mula noon, di ka na, wala nang away. Parang narinig ko ng isang araw, meron. See, you have, mga kapatid, to give time. Time, mga kapatid, ay napakahalaga. Napakahalagang bagay ang time ngayon dahil ang kaaway gusto niya yung time na yun, ginugugol para sa kanya. Ang time, ginugugol para sa ating kaluluwa. Kung hindi mo nagugol yan para sa kaluluwa mo, mga kapatid, siguradong mapapahamak ka. So, daily compute mo. Gumawa ka ng comparative analysis. My time for God and my time for myself. Pag time for myself, nandun na lahat. Anong dinudulot nito? Stress. Time for myself. Stress, honor, fame, money. Dito, sa self. Ilan ang panahon ko dito sa kapanahon ko sa Diyos? Pag mas marami kang panahon dito kaysa sa Diyos, I'm sorry to tell you, you'll go to hell. I'm sorry to tell you, you'll go to hell. Kasi, paano may justify? Paano may justify, mga kapatid, na yung espiritu na tinatanggap mo dito, hindi ka namomold? Simple analysis. Anong kalalagayan ko sa Panginoon? Mainit lang ba ako linggo? Mainit lang ako sa paglilingkod sa linggo? Well-versed lang ba ako sa linggo? Espiritu lang ba ako sa linggo? How about the rest of the week? Paano ang takbo ng buhay ko? Mainit ang ulo ko, galit ako, wala akong pakialam sa mundo, wala pa akong pakialam sa aking mga anak. Pagdating ko, pagod ako, tulog na ako, paggising ko sa umaga, gusto ko na magtrabaho, naiwan ko ang aking mga anak, di ko alam ang nangyari sa kanila. Hindi ko na sila nagabayan.
Di ko sinasabi mga kapatid na huwag na kayo magtrabaho. Kasi it sounds like, Pastor, parang gusto nang gawin mo. Lahat na lang ng time para sa Diyos. Hindi. But you can have time with God. Wherever you are. Wherever you are. Manalangin ka sa Kanya. The moment nakikita mo, maling ginagawa mo, dapat nananalangin ka na sa Diyos. The moment yung takbo ng usapan ninyo, worldly na, manalangin ka agad sa Diyos. Kasi pag worldly ng usapan ninyo, at sumausaw ka dyan, guilty ka na. Alamin mo, you have to maintain who you are. You are a child of God. You are a peculiar people unto God. You have to maintain that. Hindi may iwasan na ikaw yung makakasama sa iba't ibang mga tao, mga kapatid. Pero you have to maintain who you are. You are a peculiar people of God. Not only on Sunday. Not only on Sunday, mainit ka. Kung gusto mo ipagkita, mainit ka ng Sunday. Always mainit ka. The name of the game is consistency. Pag hindi nakita yan sa'yo, magkakaroon ng malaking question mark ang tao na nakatingin sa'yo. You have to be consistent. Amen. To prove who you are, not only on Sunday. Mainit ka dito. Mainit ka all the way. Paring makita sa mga sumusunod sa'yo. Totoo yung ginagawa mo. Kung hindi, sasabihin nila peke yan. May ako sa sunod yan. Sunday believer lang yan. Pagdating ng linggo, di ko naman nakikita, ginagawa niya yan. Show lang yan, ginagawa niya. Don't do that. You have to be consistent. What is show here, mga kapatid? Kung ano pinapakita mo rito, pakita mo sa bahay! Pakita mo sa trabaho! Amen. Ipakita mo saan ka man para sabihin nila, iba talaga ang tao na yan. May Diyos talaga yan. Kasi kahit anong hatak namin sa Kanya, hindi siya sumusunod. Amen. May tayo siya. At tinatayuan niya yung tayo niya. At nahihirapan kami, nahatakin siya. Kakain siya, nananalangin siya. Amen. Hindi siya basta-basta sumusubo na lang. Pinagpipray niya, pinapasalamatan niya. Kung may hindi magandang nangyari, nakikita ko, nananalangin agad. Hindi siya nang unahan ng takot. Inuuna ang Diyos. Pag kami gumagawa dito ng mga umbukan at nagkakaroon kami ng mga malalaswang kwentuhan, lumalayo siya. Kahit anong yaya namin sa Kanya, kahit kung anong sinasabi naman sa Kanya, lumalayo siya sa umbukan. Hindi siya nagigisaw-saw. Hindi siya nag-green jokes. Wala kang marinig sa Kanya. Then you are living a consistent life. Amen. Wala, respetuhin ka. Ba't ka, Pastor, ginawa mo yan? Nasa SM ka? Yes. Ginawa ko yan. Nung ako'y nasa SM, hindi ka rin-respetuhin, hindi respeto ako. Akala nyo hindi kayo rin-respetuhin dahil ginagawa ninyo yan? One against almost all, ganon sila. Ikaw lang yung nag-iisa, rin-respetuhin ka. Papasok nga lang ako tatahimik na sila sa locker room namin Nagkwekwentuhan nga sila ng malaswa, pagpasok ko ng locker room, nandiyan na si Tata Hill, Tata Hill ang tawag sa akin. Ano ba Tata? Bisaya ba yun? Ano ibig sabihin? Uncle daw Tata. Tata Hill ang tawag sa akin nun Nandiyan na si Tata Hill. Nung una ko narinig, niloko yata ako Kasi iba yung tata sa akin, di ba? Tata Hill, sabi niyo. Pag nandiyan na, pagpasok ko, tahimik na lang ganyan. Ingat kayo. Nandito na si Tata Hill. Kasi hindi ako May mga nagsasalita sa akin, upfront, at wawalahin ako at titirahin ako dahil sa akin pananampalataya. Dahil isa, walang tumayo. Wala. Kasi consistent ako. Kahit sa branch manager ko, mga kapatid, nahiling ko na all throughout closing ako kasi may gawain ng umaga. Biglang pinalitan, hindi ako sumunod. Sabi niya, Mirilio, di maganda yan Ako branch manager, kailan sumunod ka? May importante ito, si Miss Cynthia Pulutan, kilala mo? Hindi. Ano ako, sa Santa Mesa. Buyok ka pala dito, Buyok. Sabi niya, mga kapatid, pero tatakbo ka sa gawain dito, tatakbo pa ako ng Santa Mesa, mga kapatid. Sabi niya, kailan pumasok ka dahil may trabaho? Alam niyo kasi, ako lang yung kinuha doon na key custodian, pinagkatiwalaan. Pag-absent si Brother Fred, segundo, yung umakay sa akin pinagkakatiwala yung susi. Pag di ko binuksan, walang, di tatakbong SM. Kaya lang, ang problema, pag may trabaho sa gabi, kailangan pumunta ako, pumasok ako. Gabi, kailan ako pumasok? Instead na opening shift ako, ginawa akong closing shift, hindi ako pumunta. Sabi ko, pag tinerminate ako, kalooban ng Diyos. Hindi ko inisip yung saan ako kukuha ng trabaho? Ano ipapakain ko sa aking pamilya? Hindi ko inisip yung mga kapatid. Ang inisip ko, pag tinerminate ako, kalooban ng Diyos, hindi ako bababayaan ng Diyos.
Pagdating ko ng umaga, Lunes, pagdating ko ng umaga, mga kapatid, God is my witness, mga kapatid. Hinihintay ko na tawagin ako ni Mrs. Pulutan. Sana makita niya yung video na ito. Hinihintay ko, mga kapatid, meron pa rin, si Jackson Soralbo, naglalike pa rin sa ating mga ano. So, pag narinig niya ito, kasama ko yan sa Santa Mesa. Pagdating ko ng Monday, mga kapatid, akala ko tatawagin ako para sabihin, you're terminated. Hindi ka sumunod sa instruction ng branch manager. Abay, nagtaka ako. Hey, lali nga. Sabi niya. Pasok kami ng selling area. Ano yung gagawin? Nahihiya yata ako dito sa mga kapag-manager ako. Ikot ako sa third floor ng Santa Mesa. Habang umikot kami, pakaway-kaway sa mga manager. Sabi ko, ano kayo gagawin dito? Siyempre, nangangamba kasi, sinuway mo eh. Sinuway mo ang hari, yung palaging turo sa akin ng una kong manager eh. Don't hurt the king, sabi. Baba kami ng second floor. Ganun ulit, pakaway-kaway ulit si Celeste. Pagdating ng floor, ganun ulit, pakaway-kaway. So, inihintay ko yung mag-resign ka na. Akit kami ng third floor kasi doon ang entrance. Pag akit namin ng third floor, sige Hil, sabi niya. Sige Hil, walang termination. Sabi niya, sige Hil. Nag-iwalay kami sa third floor. Pasok siya sa opisina niya. Punta ako sa Stock Exchange third floor kasi Stock Exchange mga kapatid. Sa Santa Mesa. Nag-iisip ako, yung ginawa namin. Ba't walang termination po ako? Saka ko lang na-analyze, mga kapatid, later on, pag meron pala siyang pagkakamali na nagawa yung branch manager, ang kanyang gagawin, pakonsuelo di Bobo, iikot ka niya na parang, uy, ito ano ba to? Ganun lang pala ginawa niya. I-display lang niya ako sa buong floor, mga kapatid, para sabihin, uy, ano ko to Ang tawag doon? Bata-bata ko to Kasama ko. Kita niyo, kumakawin ako. Grabe, ganun lang palang ginawa niya, mga kapatid. At inintay ko buong araw na bigyan ako ng termination paper. Walang dumating. Alam niya, ni Jackson Soralbo, mga kapatid. Bilang mo yun, sinaway mo yung branch manager. Kung iba yun, determinate ka talaga. Yung subordination. Di ba? Yung subordination yun. Di katas, ano pa? Living post of duty pa. Hindi mo pinasukan yung ano mo, post of duty mo. Sabi ko, it's a work of God. Pag nanindigan ka para sa Diyos, iingatan ka talaga ng Diyos. Hindi lang ako iningatan ng Diyos. Nilagay ka pa sa lugar, mga kapatid, na hindi mo naman hinihingi. Hindi na. Hindi mo hinihingi. Hindi mo hinihingi na i-display ka ng buong floor. Hindi ko hinihingi yun. Pero dinisplay ka ng buong floor, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Manindigan tayo para maipakita natin sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lang, yung mga anak ninyo, bigyan nyo talaga ng time yan. Kung sasabihin ng boss ninyo, di ka pumasok, di ka papasok. Naka-schedule po ako, kausapin ng aking mga anak, boss. Ito yung panahon na sinabi ko na mag-uusap kami. Sige, wala ka nang babalikan na trabaho. Sorry boss, kasi talaga ito. Talagang pinangako na ko na sa Panginoon to. Hiniling ko na ito sa Panginoon eh. Tingin mo, babalik ka na walang trabaho? Hindi ka pabayaan kung tinanggal ka sa trabaho na yon, may magandang trabaho na paglalagyan sa'yo. Yun ang katotohanan niya. Hindi ka karapat-dapat doon sa lugar na yun. Now, going back, mga kapatid, sa ating tinatalakay. So, nung 14 years old si Brother Branham, nung nagdideliryo na, so kaya nga sabi ko near-death experience, napunta siya doon sa lugar, mga kapatid. Sabi doon, isang madilim na lugar, walang liwanag. As in, walang liwanag, wala kang maaninag na liwanag. Napakapakapal, mga kapatid, na kadiliman. At para siyang nahuhulog sa bangin na wala itong bottomless pit ito, tuloy-tuloy. At sabi niya, nakaamoy ako ng usok ng mga nabubulok at mga nasusunog sa ng baho, sabi niya. This is hell. This is hell. Nakaamoy ako ng nakakasulasok na amoy, sabi niya. Ang bagay na susunog at basura, sabi niya, basura. Yung basura na nabubulog. Pag naamoy yun, di ba masusuka kayo? Si Tiny nga, madaanan ng basura na. Sabi niya natin. Sabi ko, mabuti di ka naging doktor ka ako. Magandaan lang yan. Naglalakad, makakita lagi ng daga na pala. Sabi niya natin.
Ayan, nakausap. Di paano pa kaya kayo? Ba't naamoy ni Brother Branham yun baka kala niya hindi niya naamoy. Naamoy niya. Naamoy niya yung usok na yon, nakakasulasok mga kapatid, na mabaho, nasusunog, basurang sinusunog. Yun ang naamoy niya. At tuloy-tuloy siya nahuhulog. Magpupos ako dito forever. Kwento ako, wala ditong, pag alam niyo na itong kwento ko, huwag kayo mag-react. May isang nagdadrive. Walang ano dito, pag alam niyo na ito, kasi may gusto tayo i-prove dito. May isang lalaki nagdadrive lasing. Bilis! Sabi niya, tinamaan yung lola. Pagkatama doon sa lola, nagkalasog-lasog. Hindi mo naman kilala yung mukha na lola. Yung buko siguro, bumunta dito. Yung mata, nakalabas. Yung dito, lasog-lasog. Punit-punit ito mo. Yung driver natakot. Takot yung driver. Tumakbo siya kasi ayaw niyang suhan siya. Makulong. Pero palagi niya naisip yung pagkakataon na yun. Sabi niya, ano kayo nangyari doon sa lola? Palagay ko naman niya. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat ginawa. Isang gabi, mga kapatid, kumikidlat, kumukulog. Umuulan na malakas. May nag-iisa kasi ito eh. Ang pinili pa naman na lugar, isang lugar na marami kasing magaganda na bahay. Kumisa nga lang nandun sa liblib na lugar. Mura pero ang ganda. Kaya lang kung hindi pa masyadong develop, walang masyadong kang kapitbahay. So biglang may kumatok. Tok, 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 tok. Sabi niya, this oras ng gabi, mag-alas 12. Sino kayo itong kumakatok na ito? Grabe naman. Kailangan ko pang gumising sa aking pagkatulog. Pagbukas niya, may nakita siyang matandang babae. Grabe. Grabe yung tsura niya, hindi may paliwanag. Kung ano yung tsura ng babae doon na nasagasaan niya. Alis ganon. Pero ito naglalakad, nakatayo. Lasog-lasog ang katawan niya, yung mata niya, halos malaglag niya yung mata niya. Tapos ako, sabi niya, Lola, ano nangyari sa inyo? Patuloyin mo ako, anak. Patuloyin mo ako, hirap na hirap ako lang. Sige po, tuloy. Sino pong gumawa sa inyo yan? Bakit po kayo pinabayaan ng ganyan? Biglang tumahimik muna. At sabi ng Lord, ikaw! Sino nagulat? Nasaan kami? Hindi ako mag... Kasi may pupunta tayo rito. Sino nagulat? Hindi may pupunta tayo. JJ, sino pa? Yung mga brothers. Nagulat ka? Sino pa? Sige, taas ang kamay. Hindi, walang mali dito. Tama nga ito na dapat magulat kayo. Sino pa? Venus, sino pa? Mga kakandang family. Okay? Si Sayon. Sino pa? Aris. Jillian. Sino pa? Kahit matanda okay lang. Walang problema ito kasi may pupunta tayo. Siguro si Renz. Kunwari lang din nagulat ka man. Sino ba? Ayun, si Baby Jan. Anong punto? Nakakatakot ba ako? Hindi naman siguro. Nakakatakot ba? Ano to? Nakakatakot? Hindi naman siguro. Minsan nga, hindi nyo ko pinapakinggan eh. Hindi kayo natatakot sa akin, di ba? Pero yung nandoon, kung itong ginawa ko sa inyo, natakot kayo. Yung mga nandoon, deformed. Kung paano ang kasalanan ay salita ng Diyos na binaluktot. Ang itsura mismo, mga kapatid, ng mga nandoon ay itsura ng kasalanan. Mga baluktot, hindi mo maintindihan. Ang kanilang mga itsura, sabi ni Brother Branham, grotesque. Sabi niya, deformed and horrible. Sabi niya, ang mga nandoon na itsura. Halo-halo na yan. Bad spirit, spirito ng mga wicked, mga anghel. Nang ginagawa, mga kapatid, ay sumisigaw. Sumisigaw ng kapatawaran, sumisigaw ng tawad, sumisigaw ng tulong, pero walang tulong.
Sumisigaw pa rin. Sa kalalagayan na yun, sumisigaw pa rin ang tulong. Pero paano ang tulong? Hiwalay na sa Diyos. Walang liwanag. Puros kadiliman. At makikita mo yung mga deformed. But since na-experience niya, being in hell, yung epekto, sabi ni Brother Branham, gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Agad-agad. See, naapektuhan siya. Because he felt, naramdaman niya kung anong mararamdaman ng isang napahamak. Naamoy niya yung nakakasulasok pa. Hindi siya makahinga. Napakabaho. Sinusunog na basura. Alam niyo naman siguro pag naparaan kayo. Diba? Dati, pag dumadaan ka dyan sa saan yung batambakan ng basura dyan? Payatas. Doon ka lang sa kalye, di ba? Sa Commonwealth, dumadaan ka sa... Amoy mo, paano pa kaya? Kung nandun ka mismo sa Payatas. Nung ako'y nag-aaral, pagdaan ko doon eh. Kalsada pa lang, di ba? Pwede, di ba? Dadaan ka pa lang doon sa kalsada ng Commonwealth. Payatas dito. Pero mamaamoy mo na. Sobrang baho na, hindi pa sinasara yun ha. Alam ko yung sinara na eh. Kakasulasok yung amoy. Ngayon, isipin ninyo yun na sinunog yun. Times 10, ang baho nun. Kami na kayo sinusunog na sili. O, gusto nyo sa upukan, mabulabog yung upukan. Hindi ko tinutulog gagawin niya. Sinasabi ko lang kasi ginagawa ko ng kabataan. Bibigyan ko ng sili, ilalagay ko si Sister Rosel sa cotton, tapos patutuyin ka. At tapos pag may umpukan, merong baile sa amin. Alam niyo yung baile? Sino meron ng baile? Oh, sayawan yun, 1 week yun, nasayawan. Mga kapatid, nandun yun, bago ikasal yung, bibigal, di ba? Magsasayawan yun, lalagay lang ng mga, may konting space dyan, lalagyan lang yan mga kapatid ng mga dahon ng nyog. O, pagpatugtog, di ba si Sir Leslie? Sayawan na yan, Arya, tango, tsa-tsa, kung ano na yung sayawan dyan mga kapatid. For 1 week yan, ang sarap, 1 week. Ang gagawin namin, sisindihan namin yan parang katol. Pag may nag-umpukan, may kwento silang doon, tatakbuhan na sila mga kapatid. Mabaho! Mabaho! Sabi nila yun! Sabi nila. Gusto niyo i-prove? Subukan ninyo. Subukan ninyo. Yun lang. Sili lang. Irap mo yan. Yung katas. Lagay mo yan doon sa cotton. Patuin mo. Pag tuyong-tuyo na yan, sindihan mo yan mga kapatid. At pagkatapos ilagay mo, kung saan nag-umpukan, kung hindi na bulabog yan, sinabi nyo, sinungalin ako. Grabe ang amoy. Nakakasulasok. Kaya isipin ninyo kung yung basura ay sinunog. Ano kayo amoy na? Grabe. At kung grabe ang amoy noon mga kapatid, yun ang naamoy ni Brother Branham. At yung mga sigaw, dalawang klaseng sigaw. Yung sigaw, humihingi ng tawad pero walang tawad. Humihingi ng kapatawaran pero walang kapatawaran. Talagang hiwalay sa Diyos. Walang tulong. Wala, as in hopeless. Wala na. Umiiyak, kahit anong iyak, walang nakakarinig sa kanila. Gustong makaalis doon sa lugar, hindi sila makaalis doon sa lugar. Gusto, mga kapatid, sobrang iyak. Nagsisigaw. Sumisigaw. At the top of their voices, mga kapatid, sumisigaw sila ng tulong! Maawa ka Diyos! Pero hindi nakikinig ang Diyos. Hindi pwedeng makinig ang Diyos. Tapos nakikita mo yung paligid mo ganun. Mga deformed creatures, mga kapatid, na kung nagulat kayo sa akin kanina, ganun pa kaya ang sasalubong sa inyo doon kung napunta kayo doon? Yung tao na tulad ko, natakot ko kayo. Paano pa kaya? Yung mga deformed na nandun, di mo unawaan mo ang mga itsura nila. Ang kanilang itsura ay naging itsura ng kasalanan, sabi ni Brother Branham. Can you see that? Kung ang kasalanan ay baluktot, ganun din. Horrible, grotesque, deformed, distorted. Paano mo i-anong distorted? Pansin mo? Tatlong tono yun. Tapos iakit mo. Isipin mo, inakit mo yung boses mo dito sa dibdib. Isipin mo, inakit mo yung kusipin ka may iyak. Iakit mo sa isip. Third tone mo. Tatlong tinig. Hindi ka nalimit doon sa diaphragmatic voice mo.
na pag hindi mo naabot, hindi mo nagagamitin yung chest voice mo. At pag hindi mo na ulit maabot, hindi mo nagagamitin yung headphone. Nabaho mo, may boses ka. Pero pag hindi mo naabot, tumipigil ka. Huwag kang titigil. Yun ay distorted. Galing dito, pag distorted lang, see, nag-deform na yung boses. Nakita mo? At yung naririnig doon, hindi malinaw na boses, ganon. Ganon yung mga naririnig doon. Distorted sound. Distorted figures. At ganon yung naririnig mo. Ano kayong gagawin mo? And it feels like it will not end. Hindi balikasan na, sandali lang eh. Sabi naman lugar na to, hindi na ako papasok dito. Lalabas ka na, no? Tapos na. Yun, pagpunta mo doon, pag doon ka napunta, hindi ka maalis. At yung mga distorted figures, sabi na, yung mga distorted figures. Yung mga distorted figures, gaganunin ka. Hindi ka magugulat, hindi ka matatakot. Natuloy-tuloy, isang boses, hindi, ang daming boses. Sabay-sabay mo naririnig. Screaming in pain. Screaming, mga kapatid. Because of sin. Nandoon lang nila na-realize yung pala ang kabayaran ng kanilang kasalanan. At sila ay sumisigaw. Kasi, may sumigaw ng ganon pag sobra ng pressure sa buhay. Pag sobra ng gulo, at hindi niya na alam kung paano matatahimik ang buhay niya. Di ba? Iyon ay natural lang. Natural pa lang yan, ha? Makakarinig ka na ng mga sigaw na gano'n. Di ba? Mga gano'n na. Paano pa kaya yung nandoon na sa impyerno? Anong sigaw pa kaya? Yung ganong sigaw, mga kapatid, ay nakatututorial na. Ano daw? Oo, yun na nga. Diba? Sabay-sabay, iba-iba, yung tunog, distorted, ibig sabihin, hindi mo maunawaan, hindi pleasing, hindi harmonious. Kundi isang tunog na kagimbal-gimbal, isang tunog na kasuklam-suklam, isang tunog na ayaw mong pakinggan, kaya ayaw mong manatili doon, gusto mong malis doon, pero hindi ka makalis. Gusto mong humingi ng tulong sa Diyos, walang tulong. Gusto mong magsisi, walang nakikinig sa'yo. Tuloy-tuloy. Sabay pa yung mabaho, nakakasulasok na amoy, at isasabay pa yung nahuhulog ka na hindi mo alam kung sino ang sasalo sa'yo pero walang sasalo. Tuloy-tuloy yun hanggang sa dumating ang judgment. Yun ang experience si Brother Branham doon. Kaya sabi niya, Panginoon, Virginia God, pag niligtas mo ako, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Sasabihin ko sa mga tao, ano, itong lugar na ito, para mabigyan sila ng babala. Nasabi niya agad, hindi niya nagawa agad. 1959 nung sinesay niya doon sa life story niya, di ba? Doon sa life story, sinesay niya, what is to be in hell. Now, change in darkness. Hindi yun bakal. Mga kapatid na kadiliman. Ang ibig sabihin ng change of darkness, mga kapatid, ito yung pagkahiwalay sa Diyos. Na siyang liwanag, mas pinili mong mapunta sa kadiliman. At nung pinili mong nasa kadiliman dahil tinanggihan mo, yun lang, mga kapatid ha, tinanggihan mo ang salita ng Diyos, ikaw ay inihiwalay in chains of darkness, at nung ikaw ay nahiwalay in chains of darkness, you are now waiting there for your judgment. The only thing, mga kapatid, na hinintay mo doon, judgment, wala nang iba. In the word from judgment. 2 Peter chapter 2 verse 4. Maanghel yan, pero almost the same, ganyan din. Sila talagang iniwanan nila yung kanilang natural habitation dahil nakinig sila doon sa kasinungalingan, mga kapatid, pandarayan ni Satanas. At dahil doon, mga kapatid, they were placed in hell in chains of darkness. Wala na silang way back sa Panginoon. Nagsisigaw naman sila doon dahil in protest. Hindi tulad ng mga wicked. Iba yung sa wicked. Ang wicked, gusto nilang makaalis doon, makabalik sa Diyos. Ito, mga kapatid, nagpo-protest sila dahil hindi sila karapat dapat malagay dyan. See? Kaysa magsisi.
For God spared not the angels. Sinasabi diyan, kung anghel, di nga inispira ang anghel eh. Tayo pa. Hindi kayo anghel. Nasasundan po namin. Hindi kayo anghel. Yung mga anghel niya. They're created as heavenly beings. Holy. Holy. We're not holy. Saan naman kalalagay? Hindi tayo banal. Sila, they're created holy to worship God. Pero nadaya sila ni Satanas. Dahil gusto ni Satanas maging katulad ng Diyos. Isaiah chapter 14. For God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Then the next one, and delivered them into chains of darkness. Go way back. See, they're there. Mga kapatid, itong gusto ko linawin na, they are chained there, locked there, mga kapatid, but they are not immobilized. Meron pa rin pinapahintulutan ng Diyos na pwede nilang galawan. Saan? Hell. At doon, mga kapatid, sa fourth dimension. Ganun lang. Si Satanas, hanggang dito sa mundong ito. Nasundan natin. Yung kandilang leader hanggang sa mundong ito. Kasi binigyan pa rin sa Job chapter 1, meron pa rin siyang outlet, mga kapatid. Akyat, kaya ang tawag sa kanya, akyat panaog. Pwede siyang umakyat sa Diyos, kasi niya kanyang sarili, mabash ulit dito sa lupa, mandayos na rito. Tulad ng ginawa niya sa Panginoong Kristo Jesus, dito sa lupa ginawa yan. Pero yung kanyang mga anghel, hanggang doon lang sila sa fourth dimension. Pwede lang nilang gawin, mag-transmit ng influence sa bawat bansa, sa bawat kaharian, at pag merong panalangin ka, na dadalhin ng anghel para sa'yo, sagutin yung blessing mo, harangin nila yun. Tulad ng ginawa sa Daniel chapter 10. Doon sa Daniel chapter 10, mga kapatid, tinarang si Gabriel ng Prince of Persia. Chapter 10, verse 12 to 14. Tinarang siya doon at naantala ng 21 days. Kumisal, may mga panalangin tayo, nanantala ang katugunan. Huwag tayong sumuko. Baka sabihin natin, di naman tapat ng Diyos, di naman tinugon agad ang aking panalangin. Ngayon, minsan, nananalangin tayo, Panginoon, sakit ng likod ko. Pray ako sa'yo. Diba? At tugunin mo sana agad. Alisin mo sana agad. Alisin mo agad ito dahil ikaw ang Diyos. Kinote mo na lahat ang mga salita ng Diyos na alam mo makakatulong sa iyo. Sabi mo, ang panalangin ng matuwid ay nakagawa ng dakilang bagay. Pero bakit ganun, Panginoon? Nilihans ko na ang aking sarili. Pinatong ko na kung saan masakit, ang aking takiliran, ang aking likod, ang aking ulo, ang aking dibdib. Pero wala ka pa rin katugunan. Kung minsan, hindi tumutugon agad ang Diyos. Hindi ko alam kung bakit. Pero isa lang alam ko, nangaglangan ang ating panalangin. Kung minsan, hindi sa nagkukulang tayo. Kasi sabi ng Diyos, the moment you pray, the answer is on the way. See, hindi na kulang ang Diyos. The moment you pray, the answer is on the way. Kaya nga meron tayong kanta, di ba? Yung miracle, where? There's a miracle. Na parating na yung panalangin mo, katugunan ng panalangin mo. Kaya lahat lang ang kuminsan, huwag ka sumuko. Manatili ka na nakangkla sa Kanya dahil one day, darating yon. Hindi pwedeng hindi darating yon, darating yon. Mga kapatid, huwag lang tayong sumuko na kuminsan, mga kapatid, parang, ba't ganun? Ba't ganun? Parang hindi na ako pinapakinggan ng Diyos. Pero darating yun, mga kapatid. Huwag lang tayo sumuko. Kasi ako man, nakaka-experience din ako ng ganun. Nung tayo sumakit, ang inyong tagiliran at sumakit ang inyong likod, hindi niyo alam kasabay niyo ako. Hindi ako umiimik. Pero sabi ko mga brother Russell, Brad, 6 o'clock, huwag kang kumain dahil prayer and fasting ko yun, sama kita sa panalangin. Tama ba, Brad? After 1 week, si Brother Kilang sumunod. Hindi pa ako gumagaling noon. Hanggang sa week na ito, hindi pa ako gumagaling. Kagabi lang ako gumaling. Dirin ninyo, ilang days yun? 21 days. 21 days, eksakto. Nalangan. Nag-time ako for the first time, Sister Leslie, in 20 years, pumunta ako sa doktor. Nagpa-check up na rin ako. Sinamahan ako ni Sister para malaman kung anong kalalagayan ko. Wala akong problema sa heart. Noon na tayo, akala ko may problema ako sa heart. Pero Sister, nababalutan ng taba. Kunting tama yung heart ko. Natapos, kidney. Wala akong problema sa kidney. Akala ko, may problema ako sa kidney kasi sakit dito ko. Huwag mo na nang banggitin yung isa, Brad. Yan ang wala pa ako. Katapos, liver. Malinis din ang liver ko. Wala din. Maayos ang liver ko. Uric, walang sinabi. Kidney, wala. Mga kapatid. Pagdating ng gabi, ewan ko lang kung psychological. Pero bago dumating yung result, Sister Ruby, okay na yung pakiramdam ko. May kunti na lang. Alam mo nararamdaman ko lang, Sister, yung kung isa nagagalan ako, ipit lang ako ng parang tutusok na gano'n, napakasakit.
Katapos, magre-resonate dyan, papunta rito sa harap. Ganun din. Magre-resonate dito, papunta rito sa harap. Katapos, parang hindi ka makalakad kasi pag gagalaw ka ng konti, parang susundot na gano'n, masakit. Sakit. Katapos pag nagkamali ka ng galaw ng gano'n, grabe. Tapos kasabay-sabay yan. Noong Wednesday, sabi ko, grabe, tinanggal na rin ako ng pag-alala. Sabi ko, pa-check up tayo kasi sige, kagatin ko na. Kasi tagal na yung request. Sa buwan na yata ginawa na ko ng request. Hindi ako nagpa-check up. Sila yata, si Rod, kahit wala, pinagawa niya ako, Kasi sila nagpa-check up na sila, okay na sila lahat. Ako na lang hindi kasi ayoko malaman kung anong problema ko. Pero nung 1 week, 3 weeks na yun, nararamdaman ko, hindi nga nalata, no? Tingnan din ako sa pulpit na. Kasi hindi sumusundot. Pero pagkatapos na yung gawain, at naupo na ako, doon na. Pagtayo ko, gano'n na. Ikaw, gano'n din naramdaman ko. Pupunta rin dito. Susunod dito, dito mag-umpisa, tapos dito, sa gilid. Hindi na pupunta sa harap, nandito lang naman. Sabay-sabay tayo, Ano lang ba tayo? Sino pang isa? Brother Kel, very much, tatlo tayo. Brother Kel, Brother Russell, ako, ikaw, Brother Leo. Tatlo kami ng tinamaan. Ako, nagkasabay kami ni ano. After 1 week, sumabay ka. Ako, kagabi lang. Day before. Medyo, kaya hindi naman kukulang ang Diyos, mga kapatid. Yun ang punto ko. Huwag kayong bumitaw. Pag meron kayong hiniling sa Diyos, at alam niyo hindi kayo nagkukulang sa paglilingkod sa Diyos, at tapat kayo sa Diyos, mga kapatid. You don't have, sabi nga ni Pastor Rowell doon sa kanta niya, High Theology, di ba? Ano kanta yun? High Theology. Just to be a blessing. Just to be a blessing, no? Yung kantang Just to be a blessing, hindi mo kailangan ng high theology, sabi niya. Basta maging blessing ka lang. Ginagawa mo yung tungkulin mo, may nabe-bless sa katungkulan mo. Sapat na yon para i-bless ka rin ng Panginoon. Kaya pag may hiniling ka, tatanggapin mo. Tatanggapin mo dahil naglingkod ka ng maayos sa Panginoon. Walang bagay na ipagkakait sa iyo ang Panginoon kung naglilingkod ka ng tama sa Panginoon. Panindigan mo lang yon, tayuan mo lang yon. Pag may mga pagkakataon na sinisilipan ka, itong gusto ko makita rin na para mabalanse rin natin. There are times na gagamitin yung ating mga anak or loved ones para balikan tayo sa ating ministry kung minsan. Ang mahalaga, nakikita ng mga kapatiran kung mga pasaway yan, dinidisiplina mo sila. Kinakausap mo, ginaguide mo sa lahat ng pagkakataon, hindi ka nagkukulang. Nakikita nila. Hindi nasapat yun, nagamitin pa yun para sabihin nila, hindi mo pinapampunuhan ang sambayan mo ng kukusay. Nasundan po natin. Hindi na nila pwedeng gamitin niya. Nasasundan natin. Huwag ka lang magkulang. Pakita mo sa kanila. Do you understand that? Amen. Kasi kahit si Samuel, pasaway yung kanyang mga anak. Kahit si Eli, pasaway yung kanyang mga anak. Biro mo si Samuel, propeta na yan, kapatid. Si Saul, lalo na. Si David, pasaway din ang kanyang mga anak. There are things that we could not control. There are things na hindi natin kaya. Pero kailangan natin gawin, pakita natin na lahat ng makakaya natin, ginagayad natin, tinuturuan natin sila upang hindi tayo mabalikan ng sinuman sa ating ministry. Ministry is not the same. Huwag yung hayaan. Huwag yung hayaan maagaw yung ministry ninyo. Masusundan po natin yan. Yung ministry nyo, kayo lang ang pwedeng gumanap niyan. Sabi ni Brother Branham. Kahit yung kinakaupuan ninyo, sabi ni Brother Branham, no one could take your place, sabi ni Brother Branham. Kung yung kinakaupuan ninyo yan, yung si Celeste, palagi nandyan. Support na yan. Si Cecil. Diyan ka rin palagi. Sister Ruby. RJ, Andrew, GJ, kayong dalawa, naurong lang kayo ng konti. No one could take your place, Brother Joel at Sister Pam. See, hindi na nyo napansin, meron na kayong inuupuan dyan palagi. And nobody could take that place. Kayo lang ang karapat-dapat maupo dyan. At panindigan ninyo yan, at tayo magkita-kita doon pagkatapos ng ating lakbayin sa mundo. Huwag nating hangarin na pumunta doon sa impyerno. There's no help there. Sana I was able to vividly show you, kung di lang po ipakita sa inyo, what hell is. Pag kunubin pa ng Panginoon, extend natin. Pero palagay ko sapat na yun.
Sapat na yon na nakita ninyo anong itsura nito at anong kalalagayan doon at hindi nyo hangarin mapunta doon. Yung chains of darkness, mga kapatid ng mga anghel, hindi na sila makakalis doon. They're waiting for judgment. Yun ang pinoprotesta nila. But they could project, mga kapatid, their way to the fourth dimension. Kasi pinapaitulutan yun ng Diyos. Makikita natin yan sa Daniel chapter 10. May paitulot ng Diyos. Makapag-project pa sila doon. From hell to the fourth dimension. Yun ang justification doon. Pero wala tayong makikita, mga kapatid, na fallen angels nandito sa lupa. Pero meron dito si Satanas. Kasi Job chapter 1, mga kapatid, makikita natin na meron pa siyang access mula sa lupa papunta ng langit. Langit papunta ng lupa. Ezekiel 28 verse 13. Eden pa lang nandito na si Satanas sa lupa, mga kapatid. So yun ang pagkakaiba. Ang demonyo ang nandito. Sila yung nagtotorment, nagkagay physically. Meron silang access sa atin, yung mga demonyo. Pero ang angels, fallen angels, influential lang. Transmission lang. Kaya mga kapatid, nawa sapat na yon para magising yung ating mga diwa at maglingkod tayo ng wasto sa Panginoon. Huwag nating hangarin pa yan. Ang hangarin natin yung next week. Yung next week. Napakaganda yung next week. At ilalabas si Brother, nag-usap kami ni Brother Rolly. Gagawa siya ng isang illustration, mga kapatid. Makikita ninyo yung, sana magawa mo next week, ano? Maganda yung pangalaman. Yung nasa bed si Brother Branham, i-illustrate ni Brother Rolly. Tapos nasa mid-air si Brother, out of the body experience si Brother Branham. Tapos 20 feet above him, nakikita niya. Mga kapatid, yung kanyang Chopani. Dalawang account kasi yun pagdudugtungin natin. Dalawang account, Rejected King, saka Beyond the Garden of Time. Iba yung account niya sa Rejected King, pero continuation yon ng Beyond the Garden of Time. Pag pinagdugtong natin yan, ang ganda. Yung binigay ko sa'yo, yan. Sana madagdagan mo pa nung... Hindi ko alam paano mo pa ipoproject yung nakita niya yung mga believers doon, tapos niyayakap sila. Sana wala akong kakayanan kasi kung may kakayanan ko. Yun nasa isip ko, gusto kong i-illustrate, kaso wala akong kakayanan. Tigas yung kamay ko. Binigay ko nga sa kanya, parang stick-like figure lang. Buti naman niya, mga kapatid. So, next Sunday, excited na ako. Gusto ko makita yon, mga kapatid. Then, atras siguro tayo, bibigay pa naman siya ng illustration. Yung hell naman. Kung ano na-discuss ngayon, baka pwede ka nang mag-conceptualize ulit. So, tayo tumayo na at may manalangin, mga kapatid. Puyo ng Panginoon. Amen. Dakilang Diyos, kami po yumuyuko sa oras po na ito, nagsasabing mahal na mahal ka namin, Panginoon. Kung kami po ay nasa sanlibutan pa, hindi mo pa kami tinawag sa mensahe, hindi namin alam ang mga bagay na ito. Baka yung bagay pa nga na hindi mo kalooban, yun pa ang ginagawa po namin. Ngunit salamat o Diyos dahil tinawag mo kami, pinaalam mo sa amin, hindi lamang Panginoon, maiwasan ang pagpunta sa impyerno, higit sa lahat kung gaano kaganda ang paraiso, Panginoon. While people, Lord God, in hell, buong restlessness, Lord God, wala silang kapahingaan doon. Araw at gabi, sumisigaw sila ng tulong. Sumisigaw sila na tulungan sila, iahon sila, alisin sila sa lugar na yon, pero walang tulong. Nananatili sila doon, di sila makaalis doon, walang kapahingaan doon. Pero pinakita mo rin sa amin, Panginoon, sa iglesyang ito, na meron din isang lugar, Panginoon, na may kapahingaan at merong kagalakan. Hallelujah! At kung ikaw ay napunta doon, ayaw mo nang umalis tulad ni Brother Branham. Ayaw nang umalis, at naroon siya. Ngunit kailangan siyang bumalik, Panginoon. Doon namin gustong pumunta sa lugar na yun, Panginoon. Tulungan mo po kaming lahat. Tulungan mo po kami lahat. Hawakan mo po ang aming mga puso, hindi lamang po ang aming mga kamay, ang aming isipan. Ito na yung panahon, Panginoon, para buksan mo na ang aming pangunawa upang makita po namin kung ano itong mga bagay, Panginoon, ay pinapangaral at inaaral, Panginoon, sa lugar na ito. At ma-appreciate po namin ito at bigyan mo po namin ito ng tuon ng pansin dahil minsan lang po kaming dadaan sa mundong ito. Minsan lamang po kaming hahatulan, mamamatay at hahatulan, at minsan lang po, Panginoon, sasabihin mo sa amin, ikaw ang aking sinisintang anak. Ikaw ang bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang karapat dapat nakasama ko sa loob ng banal na syudad. Kailanman. O nakilang Diyos ito, mga bagay na nais namin marinig, Panginoon, pagdating ng araw na iyon. Kaya tulungan mo po kami. With all our hearts, Lord God, we leave it to you. At nagsasabing, tulungan mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming kawalan ng paniniwala. Sa oras po na ito, inihiling po namin
itaas mo at buksan mo ang aming mata ng pananampalataya para ma-appreciate po namin lahat ng mga bagay na iniwanan sa amin ng mensahero, Panginoon. Ma-appreciate po namin the things that shall come. At pag nakita po namin ito, buong igting po kami maglingkod sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagagawa pang mga bagay na pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Hindi po namin ito sinasadya, O Diyos. Dala po ito ng aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami. At tinataas po namin sa iyo ang aming puso, aming sinseridad, ang aming isipan. Pumarito ka, Panginoon, at pagharian mo kami. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po aming samadalangin, lahat na madal, malibot sabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At tinatawagan ko na si Brother Ken. Hallelujah. Para sa ating gawain, Brother Ken. Potensial na pastor. Okay, para tayo lahat ng dito. Pinagpagkat na ba po natin gawain mga kapatid bago po tayo pagkawag na natin ating gawain? Mag-isip natin yung DVD. AUX mode. My soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I am weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is through my days, leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Jesus. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful,
Oh, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your Light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. will ever take your Place my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? But I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to honor you. my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. and I I love to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. and I Live to worship you. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I Live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you. To be with you. So, ito talaga yung si Brother Rafael at yung namin. Kasi sa gawa ni Brother Rafael. Kaya po'y manalangin. Ang aming Diyos sa dakila. Minsan pa ako, Diyos, salamat sa isang bagong umaga na tuloy mo kong binubuksan sa amin, pati sa kalakasan at sa ininang buhay. Salamat din o Diyos sa tinapay ng buhay na pinagsaluan namin sa umagang ito. Ma, dalagi namin na sana minsan pa umasok sa aming mga isipan at bumaba sa aming kabuturan namin mga puso. Away, maganap namin o Diyos. Kalooban mo, Panginoon. Muli, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo pa, o Diyos, sa kami. Pagkalapin mo, Panginoon, ang aming mga panampalataya. Tulungan mo po kami, O Diyos. Patuloy na masunod-masunod ninyo yung mga sagdaw na kalooban. Dalangin namin, O Diyos, ha? Hiling ko, Ama, na abutin mo sa bayan. Yes, Lord. Hallelujah. Ang mga kasama ko, Diyos. Nagdilikot. Pati po, Diyos. Nakikita ko ang kapatira na paano makasama ka naman sa bayan. Masakit pa sa kalooban ko, Ma. Kalooban ko, Diyos. Sa bawat dalangin ko. Pagkakalim ko. Abutin. Ating mga anak. Tulungan mo po sila. Yes, Lord. Hallelujah. At patuloy na ilayo sa lahat ng mga bagay na hindi mo nais. Muli, Diyos, maraming salamat sa patuloy na kagalingan ng aking karamdaman. Oh, hallelujah. Pinapatutuwa mo ito sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ilang dinis po ako. Nadala sa hospital. Pero, Diyos, alam ko, ikaw po ang patuloy na nagpagaling sa akin. Tama. Marami ko na po kasi instrumento mga magagamot. Maraming salamat o Diyos. Muli, sa pagmamahal ko. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa katapilangan mo, pag-ibig, sa patuloy na nagkakaloob sa bawat isla. Thank you po, Diyos. I-bless mo po ang mga ginamit ko mula sa MC, sa leader, teacher,
Sa lahat, sa aming mga pastor, patuloy mo po sa pagkaloob po at kailan po ang pangangailangan. Ikaw at hindi po, Panginoon, patuloy na magandang kalasugan sa Kanya. Diyos po, maraming salamat. Ang lahat ng ito ay ang binabalik sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat po ng ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Thank you,